Magandang araw mga kaibigan. Nako mga kaibigan na mainit itong pag-uusapan natin. Supreme Court umaksyon na sa impeachment ni Sara Duterte. Kong Luistro binira ang kabalbalan ni Scudero at Bato. Palusot ni Sara, kinastigo at attorney bineltahan si Senator Kiko at Bam. Matapos ang puspusan na galawan ni Scudero para manatili sa pwesto bilang Senate President, abay patuloy naman ang paniniwala ng grupong Duterte sa Senado na madidismiss agad ang kaso ni BP Sara. Bagay na bineltahan ni Kong Luistro ang makabalbalan ng mga senador sa matinding plano sa impeachment ni Sara Duterte. Samantala, nagulantang ang grupong Scudero at kampo ng mga Duterte matapos ang matinding utos ng Korte Suprema, bagay na ikinatuwa ng taong bayan para malaman na kung tuloy pa ba ang impeachment at makita din ng taong bayan ang mga ebidensya laban kay Sara. Nako, abangan nyo po yan. Yan ang pag-uusapan natin, pero bagong lahat, pakilike po muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Pinag-utos ng Supreme Court and Bank sa Senado at House of Representatives pagsumite ng mga dokumento at sinumpang impormasyon para makatulong sa pagresolba ng mga petisyon laban sa impeachment complaints na isinampa kay Vice President Duterte. Kabilang sa hinihingi ng Korte ang status ng unang tatlong reklamong impeachment na isinampa ng mga private citizens. Ang eksaktong petsa kung kailan inendorso sa Kongreso ang mga reklamong ito, kung may kapangyarihan pa ang Secretary General ng Kamara na magdesisyon kung kailan ipapasa sa Speaker ang isa ng endorso ng impeachment complaint. Ang legal na batayan sa Secretary General kung tatanggihan niya ang pagpasa nito sa loob ng itinakdang 10 session days. Kung ilang session days ang lumipas bago na ipasa sa Speaker at naisama sa order of business anuman ang legal na posisyon ng mga respondent at mga katanungan at detalye kaugnay ng articles of impeachment na ipinadala sa Senado. Binigyan lamang ng Korte Suprema ng 10 araw ang Senado at Kamara para sumagot mula sa oras ng pagtanggap nila ng abiso. Bukod dito, ipinag-utos na rin ng katas-tasang hukuman na i-consolidate o pagsamahin ang mga petisyon kaugnay ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Napakaganda nito mga kaibigan na ginawa ng Korte Suprema na umaksyon na dito nga sa impeachment trial ni Sara Duterte. Kung sakali lang naman mga kaibigan na makita ng Korte Suprema na malinis, wala namang ginawang paglabag ang Kamara, abay ang malaking tanong ngayon dito mga kaibigan, itutuloy pa ba ni Scudero at itong grupong Duterte, itong utos ng Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Kasi sa ngayon pa lang mga kaibigan ang plano talaga ilibing agad-agad. Uulitin yung na unsami na plano ni Bato na i-dismiss agad itong kaso ni Sara Duterte. Pero itong 20th Congress, itong pagpasok nila, abay yun nga yung susubukan nila. So yun ang malaking tanong ngayon yan. Kung lumabas yung desisyon ng Korte Suprema na tuloy ang impeachment, itutuloy kaya ni Scudero? Alam naman natin, napaka-supremo niyan mga kaibigan, di ba? Kaya naman mga kaibigan, kung sakali lang na ganyan ang gagawin pa din ng mga senador natin, itong mga kabalbalan na ginagawa nila, abay eto mga kaibigan na matinding sagot ni Congressman Luistro patungkol nga dito mga kaibigan. What we should consider is there is a constitutional duty for us to proceed to trial. Kami po sa prosecution panel, we are very much positive that once we are allowed to present all the evidence supporting the 7 articles of impeachment, ito pong public opinion na to ay magbabago sapagkat nakita na ang mga ebidensyang ilalatag ng prosecution. Unlike now, ang ating mga opinion and stand is not based on the evidence yet sapagkat wala pa namang nangyayaring trial, no? So I hope by the time that the Senate convene, the 20th Congress convene, no, particularly the Senate, I hope that they will be maintaining the same position as the prosecution panel, that there's a constitutional duty that we really have to face. Isa lang po ang sinasabi ng lahat. We have to proceed to trial and there is no option to dismiss the impeachment complaint. At sabi ko nga, there is nothing more supreme than the Philippine Constitution sapagkat ang bumalangkas mismo nito ay ang sambayan ng Pilipino through the 1987 Constitution. Malinaw naman kasi mga kaibigan yung kapangyarihan na pwedeng gawin ng Senado dito is to try and decide, di ba? Mag-trial ka, tapos magdi-decide ka na lang kung acquit or i-convict mo
si Sara Duterte. O, depende na kung saan ka magbabase, 'di ba? Sa ebidensya ba o sa pagiging magkaibigan ninyo? O, syempre, kung yung mga alipores ni Duterte, malamang yung pagkakaibigan. Pero yung mga matitino na mga senador natin, syempre, sa ebidensya sila magbabase. Tapos, eto pang si Bato, talagang ipinipilit na gusto ma-dismiss agad itong kaso ni Sara Duterte. Oo, syempre, ayaw nilang malaman, mga kaibigan ng taong bayan, yung mga matitinding ebidensya. Diyan sila takot eh. Ay nako. Unlike other laws, na ang gumawa ay ang Kongreso, ang lower house at ang upper house. Iba itong 1987 Constitution. There's a Constitutional Commission who represents all the Filipino people in drafting, framing, and enacting this 1987 Constitution. As a matter of fact, this was even subjected to a plebiscite. Pinagtibay pa sa pamamagitan ng pagsang-ayon ng sambayan ng Pilipino dito sa ating saligang batas. The mandate, therefore, directly comes from the sovereign people, and I think we have no other option but to follow the mandate of the Constitution. So Yes. please allow us to prosecute. Kami po sa prosecution panel, we maintain our position that we have ample and strong evidence supporting each article of the 7 articles of impeachment, no? And we cannot tell yet. The people cannot tell yet. The senator judges cannot tell yet that there is no basis and that it warrants the dismissal unless they see all the evidence, no? Yan kasi yung pinapakalat, mga kaibigan, ng mga alipores ni Duterte. Sinasabi kasi nila na wala daw saysay, gawa-gawa lang yung mga ebidensya ng Kamara laban nga dito kay BP Sara Duterte. Dahil daw, siya daw ang pinakamalakas na kandidato ng mga Duterte, at siya na daw ang the next president. Ibang klase talaga yung utak ng mga Duterte, no? Lahat ng opinion ngayon is premature kasi wala pang lumalabas even a single evidence. So I hope that they will consider to allow the prosecution panel to present all the evidence and only after such time that they can honestly say whether may basis ba o wala ang impeachment. Hanggat hindi po naglalatag ng ebidensya ang prosecution, there is no point in saying na walang basehan ang impeachment. Ang purpose ng impeachment is to remove a public official and to impose upon her perpetual disqualification from holding further public office, no? Masyadong kino-complicate ng mga komentarista itong issue na impeachment when the process is very simple naman. Let the prosecution present their case and afterwards the senator judges will decide. The decision will either be to acquit or to convict. As simple as that. Pero sa ganitong panahon, Dani, na pinag-uusapan yung motion to dismiss, why? On the ground that there is no basis? How can you say that? When you have not even seen even a single piece of evidence of the prosecution. And to bolster also what is provided under the Constitution. Wala naman pong dismissal na nakalagay sa ating saligang batas. Even if you examine the Senate rules on impeachment, wala pong motion to dismiss. At ang pinag-uutos po ng saligang batas, simple lang, try and decide. We cannot decide unless we try. Siguro naman, mga kaibigan, alam na alam ni Escudero at ni Bato itong mga proseso na ito. Oo. Pero itong si Bato, abay, siguro tatanga-tangahan na lang, no, 'di ba? Para lang mailigtas yung kanyang amo, kaya ganyan, 'di ba? Wala naman talagang nakasulat doon, mga kaibigan, kahit babasahin mo. Wala naman nakalagay doon na pwede mong i-dismiss, na senator judge mismo manggagaling yung motion na yan. Wala akong ganun. Pero syempre, alipores ni Duterte yan eh. Sabay sasang-ayunan pa ni Escudero na supremo natin dyan sa Senado. Ay nako. And by trying, it means you give ample time to the prosecution. Not only the prosecution, but even the defense. And this is something na hindi na dapat kine-question, nire-review, nire-revisit, sapagkat this is exclusive power of the lower house, the House of Representatives. As a matter of fact, may decision si then SP Senate President Juan Ponce Enrile. Ito yung time ng impeachment ni Chief Justice Corona. Ang sabi niya, when there is compliance with the 2 basic requirements, the signature of at least 1/3 and the verification before SecGen,
the impeachment complaint already enjoys the presumption of legality and regularity. Bawal i-question unless there's strong controverting evidence, legality of those requirements. No, as far as we are concerned, we faithfully follow the requirements of the Constitution. And even with respect to the alleged violation of the one-year bar rule, ano yan ba nga. pinagbabawal? What is being prohibited is not the filing of more than one impeachment complaint. What is being prohibited is the initiation Yun of nga. more than one impeachment complaint. Iba po yun, filing. Iba po yung initiation. Pag sinabi po nating filing, yes, you can have 1, 2, 3, or 4, pero pag initiation, isa lang yan. And what completes the initiation is when you refer the impeachment complaint to the Justice Committee, that Yun. is for the first and the second mode of filing an impeachment complaint. And for the third mode, that is once the impeachment complaint supported, signed, and verified by at least one-third is already transmitted to the Senate. In this case, nung transmit po ng House ang fourth impeachment complaint, signed and verified by at least one-third, rendered moot na po yung tatlong prior impeachment complaint which did not even reach the Committee on Justice. Maraming salamat, Attorney Kong Jinky Luistro, sa napakalinaw na pagpapaliwanag. Ewan ko ba kung bakit hindi maintindihan ni Bato itong mga pinagsasabi ninyo. O kaya naman talagang nagtatanga-tangahan lang itong si Senator Bato at ayaw niya talagang pakinggan kung ano yung nakasulat at nilalaman ng ating batas. Dahil nga doon sa kanilang isinusulong na gusto na agad i-dismiss yung kaso ng kanilang amo. Matindi. Alam niyo mga kababayan, nakakahiya kasi itong mga pinaggagawa ng mga senador natin ngayon. Eto ba yung ipapamana nila sa susunod na henerasyon natin? Yung ganito, mga kabalbalan nila, yung hindi sumusunod sa mga kautusan galing mismo sa konstitusyon natin. Yung mismong sila, yung sumusuway. Yung sila yung gumagawa ng sarili nilang batas para lang sa interes nila at sa interes ng kanilang amo. 'Di ba? Tapos ngayon naman mga kaibigan, itong ating napakagaling at napakasipag na VP Sara Duterte, abay may palusot malala mga kaibigan. Kasi sinasabi niya ngayon na handang-handa na daw siyang sagutin at sasagutin niya lahat ang mga katanungan patungkol nga daw sa confidential funds kung saan niya dinala ito. Kaya naman binira ng malala ni Kong Chua. Bakit ngayon lang? 'Di ba? Bakit kabisado na bang script? Dapat umanong sagutin na lang ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang mga aligasyon sa kanya kaugnay ng maanumalyang paggamit ng confidential funds ayon kay House Prosecutor Manila 3rd District Representative Joel Chua. Sagutin na lang yan sa mismong impeachment kaysa dito po sa media. Nagtataka ang House Prosecutor kung bakit ngayon nagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga kahinahinalang pangalan ng recipients ng kanyang confidential funds. Sa isang panayam sa The Hague, Netherlands, iginit ni Vice President Sara Duterte na maling paniwalaan agad ang lahat ng sinasabi sa House of Representatives kaugnay ng mga gawa-gawa umanong pangalan ng mga tumanggap sa kanyang confidential funds. Ngunit ayon mismo kay VP Sara, sasagutin naman niya ang mga paratang na ito sa impeachment trial. Our lawyers are preparing for the trial and collecting pieces of evidence and gathering affidavits from witnesses that they will present during trial. Let us wait for the trial. And as I said yesterday, if there is no trial, then I will answer it publicly. But I just want to wait what will happen to the articles of impeachment. Grabe mga kaibigan, no? So anong gusto mong gawin? Ikaw yung paniwalaan. At wag maniwala dito sa mga pinagsabi ng Kamara. Samantalang may mga resibo. Matindi ka rin talaga, no? Itong mga pronouncement mga kaibigan ni Sara Duterte, mind conditioning lang po itong lahat mga kaibigan. Sa totoo lang. Kung sa tingin ninyo ay sasagutin niya yan, dapat matagal nang sinagot yan. Pero ang sinasabi niya lang, sasagutin niya daw kuno sa impeachment trial. Samantalang, ang ginagawa naman talaga ng mga senador na kasamahan niya dyan sa Senado, i-dismiss yung kaso niya at wala nang trial na mangyayari. At kung ma-dismiss man yan, mga kaibigan, doon na siya sasagot in public.
Yun mga kaibigan. At syempre mga kaibigan, doon sa sagot niya na yan, siya ang bida. Syempre kwento niya yan eh. Kasi siya lang naman yung nagsasalita eh. Siya na yung nagkukwento. Siya na yung sumasagot sa mga tanong kung saan ba nanggaling. Saan niya ba ginamit yung mga pondo na yan. Wala nang pwedeng bumatikos sa kanya, humarang sa kanyang mga sagot. Tapos ngayon mga kaibigan, may pinapakalat na naman itong mga alipores ni Duterte regarding naman sa COA mga kaibigan. Tatandaan nyo yan? Yung unmodified opinion na sinasabi na, ayan na, naglabas na ang COA ng unmodified opinion. Malinis, walang ginagawa na masama at kabalbalan ang aming Vice Presidente. Kompleto yung kanyang ipinasa. Talaga po ba? Ito yung sagot ni Attorney Claire mga kaibigan. Yusek, unmodified opinion po ang nakuha ng OVP from COA para sa fiscal year 2024 in spite of allegations of misuse of confidential funds. However, the COA clarified that an unmodified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit. Ano po ang reaction dito ng palasyo? Okay, liwanagin po natin ang unmodified opinion na ibinibigay po ng COA para po hindi masyado maguluhan ang ordinaryong Pilipino. Pag sinabi po kasing unmodified opinion, it pertains only to the financial statement presentation. So, ibig sabihin, sumunod lang po sa financial reporting framework. Kumbaga, yung format, kung ano yung laman, nagbalanse. Pero hindi po ito nagpapatunay na walang anomalya. Iba po yung tama ang pag-report at iba yung tama ang paggamit ng pondo. Kung sinasabing may continuing commitment ang OVP dahil dito sa unmodified opinion for transparency, accountability, judicious use of funds, as well as compliance with principles of good governance. Tandaan mo natin, yung opinion na po yun ay hindi po patungkol sa compliance and performance audits. Kung nagkaroon man po ng unmodified opinion ang COA for 3 years in a row, ang OVP, hindi po nangangahulugan na walang irregularidad sa paggamit ng pondo. Dahil iba po ang pag-audit sa paggamit, ito nga po yung compliance and performance audits. So ang ibig sabihin, yung level of compliance with regard to the laws, rules, and regulations, at kung ito ba ay nababase sa principles of efficiency and effectiveness, hindi po siya ang covered ng unmodified opinion ng COA. Dahil kahit po nagkaroon ng unmodified opinion ng COA sa OVP since 2022, meron pa rin pong notice of disallowance sa halagang 73 million pesos sa confidential funds. Meron din pong notice of disallowance or na-flag ang 164 million ng OVP for the 2023 confidential funds, at meron pa rin pong na-flag sa pagbabago campaign at negosyo taday. At sa ating pagkakaalam, nabanggit din naman po ng OVP na meron pa pong flag for the 2024 dito sa report ng COA para sa OVP. Malinaw naman mga kaibigan yung sinasabi dito ni Attorney Claire, yung kanyang pagpapaliwanag regarding nga dito sa unmodified opinion galing sa COA. Kung saan ito yung ipinapakalat ngayon na naratibo ng mga alipores ni Duterte na malinis daw, kompleto at wala daw kabalbalan na ginagawa ang kanilang Vice Presidente. Pero mga kaibigan, ang totoo niyan, ang unmodified opinion ay ito ay sinasabi ng COA na yes, kompleto yung mga ipinasang dokumento at sumunod sa mga requirements ang OVP, pero hindi ibig sabihin na clear na ang ating Vice Presidente sa maling paggamit niya ng pondo. Hindi ho yun ang sinasabi ng COA. Kaya naman mga kaibigan, sa mga ganito na ipinapakalat ng mga alipores ni Duterte at ng mga ginagawang kabalbalan dyan sa Senado, abay may matinding birada at buwelta si Attorney Barry patungkol nga dito. Lalo pa itong si Kiko at Bam, mukhang susuportahan na talaga itong si Escudero. Maintindihan ko pa kung talagang nawalan ng oras eh. Alam mo ba yon, yung tipong Mayo na, nung nagkaroon ng impeachment, wala na talagang oras. February pa lang meron eh. Di ba yun 5 buwan na talagang inupuan eh. At sa akin lang, ako, yung broader perspective bilang abogado, hindi ko maiwasan eh. Nakakatakot yung implications dyan eh. Di ba? So ibig sabihin, pwede pa lang upuan lang ng Senate, di ba, ng ilang buwan, di ba, hanggang matapos yung term, and then sabihin, hindi, wala na.
'di ba? Wala na kaming jurisdiction kasi 19th Congress pa yan, 20th Congress na. Wala na. Tapos na to. And hindi kayo pwede mag-file ng bago. Hintay uli kayo na next year kasi merong 1-year ban eh. Parang nare-render na walang ibig sabihin eh. Yung buong proseso ng impeachment na kailangan nating emphasize para sa proteksyon nating mga mamamayan, di ba? Laban sa abuso at the highest level. Pero wala eh. Umabot na tayo dito eh. Sa kahit na anong Senate na constitute, ini-expect naman natin na merong horse trading na nangyayari. Diba? Merong real politic na nagaganap, di ba? Susuporta sa taong ito dahil naghahabol ng komite, di ba? Mga ganun tipo. Diba? At sa tingin nila, mas madami silang magagawa kung sila may hawak ng komite. Pero ako nag-agree ako sa iyo eh. Iba tong sitwasyon na ito eh. Di ba? 6 na buwan na nating pinapanood si Chis Escudero na sumayaw, liwa, kanan, pagewang-gewang para iwasan ang utos ng konstitusyon na magsagawa ng trial. Diba? Yun yung ano dyan. Nagkukunwari siyang hindi niya inaintindihan yung fourth tweet. Diba? Nagkukunwari siyang merong ibang posibleng interpretasyon ng konstitusyon na ito. Ako, ang linaw eh. At sa totoo lang, medyo nakakahiya na eh. Diba? Kasi obvious na talaga na palagay ko, maski siya hindi na naniniwala doon sa kanyang mga pinagsasabi. Pero ginagawa niya dahil meron siyang political agenda ang gustong ipatupad. At yun nga yung maiwasan, yung magkaroon ng impeachment trial. At tama ka, ako, sa ganung klaseng sitwasyon, di ba? Given yung konteksto na yan. At sa totoo lang, yan naman talaga ang pinaka mainit na issue na haharapin ng Senado pagkatapos niyang makonstitute ngayong zone. Tapos, di ba? Parang isasantabi mo yon dahil meron kang ibang mas hinahabol na tingin mong mas importanteng issue. Kakampi ka sa taong ganitong klase ang liderato na pinakita over the last 6 months. Wala lang. Nakakalungkot lang talaga. At hindi ako nagugulat na may mga supporters, madaming supporters, na madidisappoint kung yan magiging desisyon nila dito sa darating na ilang linggo. Siguro ito yung pinanggagalingan ko, di ba? Dahil nga tingin ko ibang klaseng tao naman sila, di ba? Naniniwala naman ako doon eh. Hindi naman to si Bato de la Rosa. Naniniwala naman ako na meron pang opportunity, di ba, na makinig, di ba? At kaya nga tingin ko importante na ngayon pa lang nagkakaroon na ng reaction eh. Yung mga tao, di ba? Yung mga taong sumuporta sa kanila eh. Para maaga pa lang malaman na nila na ito ay isang bagay na importante at talking about lines, 'di ba? Line 'to, 'di ba? Para sa madaming mga Pilipino na sumuporta ng kampanya at bumoto sa kanila. So ako umaasa pa ako na meron pang pagbabago na posibleng mangyari. Kaya nga importante sa tingin ko na mapag-usapan, 'di ba? At mapahayag ng mga tao kung ano yung kanilang sentimento at hopefully i-take into account naman 'yon, 'di ba? Nitong ating mga senador dahil importante itong bagay na ito para sa marami sa kanilang mga supporters. Kung yung isang supposedly maprinsipyong leader, sasabihan ka na, hindi, ginagawa ko lang to para manalo ko later, etc. Ang point, when do you start doing the right thing? Di ba? Kung compromise pala ng compromise, di ba? So, aasa na lang kami na kapag presidente ka na, you start doing the right thing, di ba? Baka naman pagdating doon, yan na naman yung usapan, di ba? Nasa Senado na nga kayo di ba? Yun yung point eh. Tama mga kaibigan, dapat talagang kalampagin itong si Kiko at Bam. Na sana, abay magising-gising sila. Meron pa silang pagkakataon na iatras yung kanilang desisyon na suportahan itong si Escudero kahit pa na kaibigan nila ito. Pero pagdating naman mga kaibigan sa pagiging liderato niya sa Senado, abay talaga naman isinusuka na ng taong bayan itong si Escudero. Kaya sana itong si Bam at Kiko, abay mag-isip-isip sila at sana naman ay umatras na sila dyan sa pagsuporta kay Escudero. Kasi karamihan naman talaga mga kaibigan, kahit saan kayo magpunta at magbasa kayo ng komento patungkol dito, talaga naman na dismayado itong mga supporter. Kahit tayo mga kaibigan, 'di ba? Kasi binoto naman natin itong mga to. Si Kiko at Bam.
nakakadismaya na ang susuportahan nilang leader ay si Escudero. So kahit anong mga rason pa yan, mga kaibigan, yung sinasabi ni Kiko at Bam na gusto lang nilang ituloy at i-push yung kanilang advokasya, kung ang kapalit naman nito ay ang pagsuporta kay Escudero at pagsama sa mga Duterte, abay hindi po yan katanggap-tanggap. Hindi talaga. At kung ganito yung gagawin ninyo at patuloy na gagawin ninyo, yung inyong desisyon na suportahan nga itong si Escudero, abay siguro last nyo na yan, mga kaibigan. Wala na naman. Hindi na naman kayo susuportahan ng taong bayan sa susunod. Kung ganyan pa rin yung gagawin ninyo. Umpisa pa lang sablay na. Nako. Well, mga kaibigan, sabi nga ni Attorney Barry, may pagkakataon pa. Kasi nga, hanggang July 28 pa naman. Siguro naman, sa nababasa nila, mga kaibigan, na negative talaga yung komento sa dalawang ito, no? Si Bam at saka si Kiko. Abay sana ay umatras na sila at ibalik yung kanilang nauna na plano kung saan magkakasama sila nila Senadora Risa at wag nang suportahan pa itong si Escudero at kumampi dyan at samahan itong mga Duterte. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga video. Hanggang sa muli, kita-kita ulit po tayo mga kaibigan.